to. Sarado po yan. Kasi mataas yung level ng tubig. So bumigay pala. Yari na. Flood control gate bumigay. Dito po yan sa Paco Pumping Station. Pinunta na ni DPWH Secretary Vince Dizon ito para i-inspect. Itong heavy full metal floodgate ay na-destroy siya nung kasagsagan ng Typhoon Uwan. So ito ay magkakaroon ng undergo emergency repairs na abutin ng 10 to 14 days. Ongoing yung restoration nito, expect na abutin ng 3 months bago ito matapos talaga. So itong floodgate prevent ng mga overflow ng tubig galing sa Pasig River at nagpro-protect ng 39 barangays dito sa Paco District ng Manila. So ito po yung nangyari sa flood control gate, no? Dito po yun sa pumping station. Grabe pala to. District 5, Barangay 662. Ano sir, Paco, Manila? Paco po. Pupunta natin ngayon yung floodgate na nawasak. Meron palang pumping station dito. Yung pumping station. Ayun. Sorry guys, nandito na tayo sa pumping station. So ako lang sir, bago lang yun nabigyan ng budget to sir para sa gagawin ko yata, repair ba yun, upgrade? Ata po, yun kasi ano namin. Pero kasi matagal siyang existing, yung maintenance kasi yun yung hindi namin alam kung paano yung budget nila. Pero gumagana naman itong pumping Apo, station. gumagana naman po yan. Sunday po, ng gabi. Sunday ng gabi. So kanyan sir, walang tulugan yan nung nasira. Opo. Kasi talagang, hanggang saan yung baha sir? Opo, Cristobal, tingnan. Buong Cristobal binaha. Pero di pa ako. Okay, so dito pala konektado. Ayan. Okay, so mahaba kasi itong estero kabay na nag-google sa ibang lugar na makabanta. So ito na kabay, no? Ito pala yung nawasak na gate to. Grabe. Isa nawasak parang bumigay. Ang sakop nitong estero, marami yan. Halos sa buong lugar dito sa Manila yung sakop ng estero. Floodgate. Saan na to papuntang? Mismo yung floodgate na yan. Tapos nung pag bumigay sir, halos itong buong estero dito, baha to. Tubig, opo. Ilang barangay yung concert tinamaan dito? Kami po dito, sa lugar na to, isang barangay lang po kami dito. Ngayon, ang nakakasakop po dito, sa estero na to, hanggang Paco po, buong Paco. Buong Paco estero? Opo. So mataas talaga? Opo. Kasi ito sir, palabas ng Pasig River na yan sir. Pasig River na po yan. Yung nandito po banda sa kanan na to, Malacanang na po yan. So ibig sabihin pala sir, nakasarado to? Sarado po yan. Kasi mataas yung level ng tubig. So bumigay pala. Pero itong floodgate sir, matagal na ito nagawa yan? Matagal na po yan. Ngayon lang bumigay? Oo. So meron ding high tide dito? Pero nag-update naman yung MMDA. Nag-update po sila sa Pag pag may pag nag-highlight, sinasabihan din na may affected areas. Katulad kagabi, medyo tumaas ulit yung baha. At least mamayang, ano po, mga madaling araw naman, yung po kasi ulit yung recorded ng high tide namin, ng Pasig pala. So, same time yung kagabi. Asahan po ulit na may mga angat na tubig sa Pag high tide. So pag high tide naman sir, lubog to dito din? So anong temporary solution yan sir? Sa ngayon po ay binisita na po ito ng nila Secretary Dizon. Ang sabi po, DPWH daw po yung mag-aasikaso. Mag-budget sa likod. So parang i-repair sa o papalitan yun? Sila po ang decision po magagawin. Pero matagal yung nagawa sir, di ba? Actually, opo. Tagal na yan, di ba? So, Direhab po yan. Actually, bagong install din po yung flood gate na yan. Kaya lang mga sabihin natin, 2 or 3 years.
Bagong install yung floodgate pala. Tapos, ayun yung nangyari after 2 years. So, ang problema nila ngayon, itong high tide. Siyempre, papasok ulit yung tubig. Nako, sino kayang mananagot ito, no? Iyari na to, oh. Ito yung pumping station, no? Malaking budget nito. Agad naman yung action ni Secretary Vince Dizon to. Pero dun sa may mga parent ko po, dun sa may area ng First Street and Second Street, Oo. yan po. Hanggang sa po yun ba? Sa may pinakabinte, kita, kalahati. Ibig sabihin ma'am, pag okay tong gate pala, hindi pala kayo bahain kasi yung tubig hindi papasok, no? Dito, opo. Ngayon lang kayo binaha talaga. Ngayon lang po, pumasok ang ano ng mataas. Mostly po paalang na ano kasi yung tama ng ulan sa bubong. Pero ngayon po talagang tumaas po yung Siguro kung ma'am, no? Tinikas po yung mga bata at saka matanda. Asan yung evacuation nyo ngayon? Ay, inano lang po sa may barangay po, sa extension namin, tsaka sa clinic at tsaka chapel. Pero may evacuation sa doon dahil medyo malayo, ayaw din yung mga iba. Kasi nga, yung mga iba na iwan pa. Although may second floor sila, nag-stay po to kasi binantayan yung ano ng mga gamit at ano. Sa barangay 667 din kayo ma'am? 662 po. Dito po mismo. Dito mismo. So sa 10 years ma'am, ngayon lang ka na nakaranas ito ng kan? Ba, Opo. talagang matindi. Pero binabawa na dati ito? Hindi po. Hindi talaga? Hindi. Kaso dahil pala dito sa Dahil kan? po sa ano po. So ito kabayan po na Kasi pala. pag lahel tide po, papasok po yung tubig dito sa amin. Hanggang doon sa mga mabababang area namin. So malaki pala ang trabaho nitong gate. Siguro hindi na kinaya siguro. Kasi nung kahapon, nung bagyo ma'am, malakas yung hangin talaga. Talaga po umano din eh. Talagang Kala ko nawasok, bumigay pala talaga. talagang bumigay po sa lakas ng tubig. So abutin pa to ng mga... Sa tagal na rin po yun eh. Sabi nila bagong gawa lang daw to eh. Mga Kaayos lang. kakaayos lang nito. Napalitan na daw yung gate eh. Opo. Kaso sa lakas talaga ng bagyo po. Hindi kaya yung tubig talaga. Talagang naghahanap ng butas yung Opo. labasan yung tubig. Kaya nga po. Budget pala dito sa project ko. Improvement of pumping station facilities. Ito meron din, oh. 45 billion. Parang niramdam yung budget dito, ah. So ito yung second street. Oh, Second Street po ito. Pababa po kasi yan. Paano doon sa may pumping? Apektado ng mga presidente dito. Barangay ano to, ma'am? 662, so 662. 71. Mabilis sumupa yung tubig. Madaling araw, wala na rin yan. Pero kung dito, maraming sasakyan na lubog dito, mga motor. Yung mga ano po, ipiling pa po dun sa may SNCI. Kasi mataas po doon eh. Abangan nyo yung next part dito. Papakita ko sa inyo kung gaano kadami at katkindi yung mga tinamaan ng mga residente dito nung baha. Kaya panawagan nila ay sana maayos agad itong flood control gate dahil nagkakaroon din minsan dito ng high tide kung saan apektado, lalo na dito sa mga low-lying areas.